Ito ang unang araw ni Melay sa mansyon ni Archie. Hindi niya akalain na ang pulubi na tinulungan nila ay ang tutulong din pala sa kanila para makapagsimula ulit. Napakalaking bagay na binigyan sila ni Archie ng trabaho, sa pamamagitan nito ay makakaipon sila. Good morning kuya, sinadya agad ni Melay si Anisha na feel pa ring makipagkaibigan kay Archie. Amo na nga nila ito ngayon, iba na ang sitwasyon, hindi na ito kung sinong tao lang, ito ay ubod ng yaman na dapat nilang igalang, at hindi dapat inaabuso. Anisha, bumalik ka sa pagwawalis mo, umagang-umaga kailangan matapos mo na yun, bilin niya sa kapatid na bigla namang nalungkot. Bakit naman hinahayaan mo na maglinis si Anisha? Hindi naman siya kasali pabayaan mo na siyang maglaro, hindi naman ako nag-utos na pati siya ay magtrabaho, naiinis si Archie sa kanya, matapang naman niya itong sinagot. Hindi pwedeng maging freeloader dito ang kapatid ko, dapat kumikilos din siya gaya namin. Freeloader, Melay, ba't mo nasasabi yan, pati si Anisha dinadamay mo sa pride mo, until now galit ka pa rin sa akin, tinapat siya nito. Hindi na ba talaga mapapanatag ang loob mo, ha? Paano kung mapanatag ang loob ko tapos sabihin mo na naman, pinutol siya ni Archie, wala akong sinabing masama sa'yo, oo. Una akala ko mapagsamantala kayo ni Anisha, but I was wrong at aminado naman ako doon, di ba? Hindi ko ibababa ang pride ko kahit na mahirap lang kami, dyan ka lang, dito lang ako, ikaw ang amo pero hindi ibig sabihin yun na kontrolado mo na ako, natawa si Archie sa sinabi niya. Melay, ibang klase ka rin talaga no? Malakas itong natawa, hinahamon mo ba talaga ako? Hindi ka mananalo sa akin kung pataasan lang ng pride ang nais mo. Niyabangan din ni Melay ang ekspresyon niya. Mananalo ako, ayaw kong magpatalo sa iyo. Archie, nakipagtagisan ito ng tingin sa kanya. Excuse me, natigilan silang pareho nang biglang may babaeng sumingit, hindi kilala ni Melay ang babae, pero napakaganda nito, anak mayaman talaga ang pormahan nito, bigla tuloy siyang nahiya. Jana, ito ang narinig niyang pagtawag ni Archie sa magandang babae. Hello, hehe, tila napakaamo nito, bamaling pa nga ito sa kanya. Hello din sa'yo. Ikaw ba yung kwento ni lola niya na simpleng dalaga? Nagulat lang siya na pinakilala na pala agad siya ng mabait na matanda, ngumiti din siya at tumugon, magandang umaga po, may one ko na po kayo ma'am, may gagawin pa po kasi ako. Hindi pa kita tapos kausapin bumalik ka dito, utos ni Archie pero inirapan lamang niya ito. Sinimulan na ulit nito ang war sa pagitan nila kaya paninindigan niya yun, hindi siya magmadadala ni Archie sa gandang lalaki nito tsaka sa matipuno nitong katawan at mahabang sandata, hindi yun ang kahinaan at mas lalong hindi yun makakapagpalambat sa kanya, she's really pretty, tama si Lola, sa mata naman ni Jana, alam niyang nagseselos ito. Bakit nandito ka? Walang ganang tanong niya, hindi naman kasi talaga siya interesado kay Jana. Ito lang din ang nagpapahirap sa sarili nito sa pagpupumilit nito na i-date niya. Ilang beses na niya itong dinerecha pero ito pa rin ang dalaga nakabuntot pa rin sa kanya. Nakakasawa na lalo't pa ka na rin naman ito ng lola niya. Nandito ako kasi malapit na birthday mo. Di ba, parang may kung anong sumiklab sa loob ni Archie. Nagawa niyang maitulak si Jana kaya napaupo ito sa lakas. Si Melay naman ay agad na tumulong kay Jana, galit na binalingan siya. Bakit mo siya tinulak? Ngunit hindi makapagsalita si Archie, naninikip ang dibdib niya at pabagsak na ang mga luha niya. Si Jana ay takot na takot, binaliwala nito ang pagtulak niya. Sorry talaga na wala sa isip ko, dinuro niya ito. Lumayas ka ngayon din at wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Hinang-hina si Archie, para siyang babagsak buti na lang dumating ang driver niya at agad siya nitong inalalayan. Nahagip ng mata niya si Melay na tak-ang-taka sa nangyayari. Ipinasok na siya ng driver niya sa kwarto niya at doon siya umiyak ng tahimik. Walang humpay ang pag-agos ng luha ni Archie habang sinasariwa ang nangyari sa mga magulang niya. Matagal nang kinalimutan ni Archie ang pag-celebrate ng birthday. Dahil nawalan siya ng mga magulang sa mismong kaarawan niya. Sumisirit ang dugo ng ama't ina niya habang pinapahipa ng killer ang nakatusok na kandila sa ibabaw ng cake niya. Pinasok sila ng mga magnanakaw at siya lang ang itinirang buhay.
Nakakulong na ang mga salarin pero ang trauma ni Archie sa nangyari ay habang buhay niyang dadalhin. Ito ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon niya nang banggitin ni Jana ang birthday niya. Ilang sandali pa nakarinig siya ng katok. Si Melay ito, natigilan siya sa pag-iyak nang marinig ang boses ni Melay, binuksan niya ang pinto. May kailangan ka, pinilit niyang maging normal, pakisabi na lang kay Manong kung may kailangan, may inabot na candy si Melay. Pag malungkot ako yan lang ang kinakain ko para kahit paano mawala yung pait at sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tatalab ba sa'yo. Iyak rin ng iyak si Jana pero napatahan ko na siya. Sobrang nag-aalala daw siya sa'yo at sorry daw sa nagawa niya. Sinadya niya yun kasi naiinis siya sa akin. Pagak na natawa si Archie, paalisan mo na lang siya at pakisabi na rin kay Lola na wag na siyang mag-alala pa kung tatawag man siya kay Manong. Ayos na ako, salamat sa candy. Isasarado na sana ni Archie ang pinto nang muling magsalita si Melay, nawalan din ako ng ina kaya nauunawaan ko kung anong pinagdadaanan mo lalo't napakasakit ng dinanas mo. Tumango na lamang si Archie bago sinarado ang pinto, bandang 8:00 ay lumabas siya, nais niyang makapagmuni-muni pero paglabas pa lang niya ay tumambad sa labas si Melay, may dala itong flashlight, muntik pa siyang mapasigaw sa gulat dahil akala niya ay white lady ito. Nakaputi kasi itong bestida at ang pases nito ay tanaw na tanaw niya. Melay ba't nandito ka sa labas? Balak ko kasi hamuli ng palaka para almesalin bukas. Pero hindi mo man lang ba naisip na pag may nakakita sa'yo sila pa ang matatakot? Lalo't kitang-kita ang bakat mong pasa. Nanlaki ang mata nito. Hala, nakalimutan kong magbra. Mabilis nitong tinakpan ang hinaharap nito at kumari pa ng takbo. Lumabas si Melay na nakabra na, pinilit niyang alisin ang hiya niya at ilang kay Archie. Gustong-gusto pa naman niya hamuli ng palaka dahil miss na ni Anisha Yulam yun. Dala ang flashlight at maliit na timba ay diretso siya, hindi na niya pinansin si Archie na curious naman sa gagawin niya kaya sumunod ito. Seryoso ka? Kinakain talaga ang palaka? That's so yucky, pinutol niya ito agad. Yucky? Sus, para ka lang ding nakain ng manok. Mas masarap pa nga sa manok nakakadiri lang paghilaw. Pero pag nailuto na mabango na, depensa niya bago dumiretso sa mapuno banda. Sa palagay ko may mga ilan-ilan pa naman dito kasi mapuno pa rin naman sa parteng ito. Wika pa niya, akala ko aalis ka, bakit sumunod ka na sa akin? Tanong pa niya bigla, boring naman lumakad-lakad mag-isa kaya sama na lang ako sa panghuhuli mo. Good luck kung may mahuli kang palaka. Ilang sandali pa ay dinakmo niya ang unang nakita niya. Nakita niya na napangiwi si Archie. Nakakadiri, bulong pa nito bago lumayo ng kaunti sa kanya dahil sa pandidiri nito sa palaka. Masarap nga ito, napabuntong hininga si Melay bago dumiretso sa masukal. Pero hinila siya ni Archie dahil baka daw may ahas, mapanukso niya itong hinarap. Oy, inaalala mo ako, bigla siya nitong binitiwan. Pag namatay ka sa tuklaw ng ahas kawawa ka naman, naiinis na depensa nito. Tama na ang panghuhuli mo masyado ng malalim ang gabi, hinila na siya nito pauwi sa mansyon, make sure na di makakawala ang mga palakang yan. Ha, mahigpit na bilin pa nito na ikinatango naman niya, masaya siya kasi bukas matutuwa si Anisha pag nalaman nito na ihinuli niya ito ng paborito nito. Nakakain naman ang palakang ito, palakang tunay. Naiiling si Archie nang makita ang dalaga na walang takot sa palaka. Nakakabilib talaga ito, pero nandidiri pa rin siya sa palaka. Pumasok na siya sa silid niya dahil maaga pa siyang aalis bukas, may pasok na kasi siya. Ilang araw na siyang nakapag-leave, marami na siyang trabahong kailangang habulin, hindi pa siya nakakaupo sa swivel chair niya nang tumawag ang kanyang lola. Sinagot na niya ito dahil ayos naman na siya. Wala na ang pananakit ng dibdib nuwa. Yes, la, ito ang bungad niya. La, busy na ho ako. Bumalik na ako sa trabaho. Wika pa niya nang magpumilit ito na bisitahin siya dahil alalang-alala pa rin ito sa kanya. Si Jana na wala lang naman sa isipan niya, hindi mo na ba siya mapapatawad? Sinadya niya yun dahil nagagalit siya sa akin, palagi ko na lang kasi siyang binabasted. Please lang, wag na ninyo siyang ipagtanggol. Wala na sa akin ang nagawa niya basta wag na lang siya ulit mangungulit. We already talked about it, umiiyak, panayang sorry baka daw ayaw mo na kahit makipagkaibigan na lang, busy na po ako, pwedeng mamaya na lang ulit lola.
Masakit ang traumatic na dinanas mo, pero hindi naman pwedeng habang buhay na ikukulong mo ang sarili mo sa lungkot. Hindi ito ikinatutuwa ng mom and dad mo, pati lolo mo, alalang-alala sa'yo. Lola, please lang, nawala ng gana ang boses ni Archie. Hindi na naman siya kinulit nito at nagpaalam na, birthday ni Archie ngayon, pero normal na araw lang ito para sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sinimula na ang trabaho. Walang bumabati sa kanya kahit isa dahil alam ng lahat na ayaw niyang nag-celebrate ng birthday niya. Samantala, sa mansyon, bored na bored si Melay, paano ba naman, hindi niya nagawang iluto ang palaka dahil panghapunan na lang daw nila ito sabi ng kanyang ama. Ngayong tapos na siya sa gawain niya, ano na lang ba ang gagawin niya? Sinipa-sipa ni Melay ang bato na nasa lupa habang ang tingin niya ay nakatuon dito, bigla na lang siyang nakarinig ng sasakyan. Si Jana na naman pala, pasaway din ito kasi kahit anong taboy ni Archie ay bumabalik pa rin ito, matamis na ngiti ang iginawad niya kay Jana, ginantihan rin naman siya nito ng ngiti, napaka-friendly nito. Si Archie ba pumasok na? Mahinahon itong tanong. Opo, pumasok na kanina pa, nahuli ka po ng 1 oras ma'am, mabilis niyang tugon. Ma'am, juice po gusto mo? Alok niya na inilingan naman ito. Mas prefer ko ang tea instead of juice, napatango si Melay bago pumasok para itimple ito ng tea, hindi naman siya nagtagal, pero natigilan siya nang marinig na may kausap si Jana. He's not here, mom, nakakainis nga eh, akala ko hindi siya makakapagtrabaho ng ilang linggo dahil sa ginawa ko, pero parang ang bilis lang niya naka-recover. Yeah, I know ginagawa ko nga ang best ko, di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo iwasan mo siyang galitin. Lola pa lang niya ang nakukuha mo, you need more effort para makuha din ang loob niya. Konlanting tiis pa, anak. Mayaman siya at malaking tulong sa negosyo natin. Rinig na rinig ni Melay ang usapan ng mag-ina, parang kukulo ang dugo niya sa mag-ina na nagsisamantala sa lola ni Archie. Peke pala ang pagiging mabait ni Jana, at totoo nga na sinadya nitong ibalik ang trauma ni Archie. Buwiset na babaeng ito. Sa inis niya ay dinampot niya ang palaka na itinabi niya at nilagay sa tinimple niya para sana kay Jana. Patay mali siyang lumapit ng may malawak na ngiti sa kanyang lobby. Ma'am, ito na po ang timo. Sa loob-loob ni Melay na tumatawa na siya. Ah, what the? Nabitawan ni Jana ang tasa ng tumalon ang palaka at muntik pang sumampa sa mukha niya. Malakas na natawa si Melay, why did you do that? Buwiset ka, dinuro siya nito. Peke kang babae ka, sinasamantala mo sila, rinig na rinig ko ang usapan ninyo ng mommy mong gold digger din, akala ko pa naman napakabait mo. Ha, bakit mo sinasabi yan? Sinungaling ka, lumapit ang ama niya at nagpaawa ang dalaga. Tay, sinadya niya pong, pinutol siya ng ama niya. Melay, tila kulog na umaalingaw ang boses nito nang sigawan siya ng kanyang galit na ama. Mabait naman ako sa kanya pero ba't niya ako ginanito? Umiiyak si Jana na nagsumbong sa ama ni Melay. Tay, naniniwala ka sa babaeng ito? Hinila siya palayo ng ama niya. Hindi na mahalaga kung tama ka. Hindi ka dapat manghimasok sa problema nila dahil trabahador lang tayo dito. Melay, may limitasyon ang lahat at ang ginagawa mo ay pakikialaman sa problema ng iba. Huwag mong sausawan ang hindi mo problema, natahimik si Melay. Ate, hindi ka pa ba kakain? Napabuntong hininga pa si Anisha. Nasa labas si Melay. Wala siyang ganang kumain. Hindi rin sila nag-usap pa ng ama niya matapos ang naging pansermon nito sa kanya dahil sa ginawa niya kay Jana. Bakit? Mali ba talaga siya? Inaalala lang naman niya si Archie dahil niloloko ito ni Jana at pinagkakaisahan ang mga ito. Masama bang makipagkapwa-tao? Lalo't napakabait ng lola ni Archie. Hindi lang kasi niya magawang tiisin eh. Anisha, pumasok ka na sa loob at sumabay kay tatay. Dito lang ako, nais ko lang makapag-isip-isip muna. Tugon niya sa kapatid na hinayaan naman siya at hindi na kinulit pa. Nakatanaw siya sa mansyon kung saan tumutuloy si Archie. Habang sila ay sa gilid, kung saan may maliit na tahanan din para sa mga trabahador. Dahil sila lang namang pamilya ang tauhan ni Archie ay sila ang umuukupa sa munting tahanan na ito. Napabuntong muli si Melay, 8:00 na ng gabi pero parang di pa umuuwi si Archie.
Ilang sandali na lang sana ay papasok na siya sa loob dahil di rin naman niya matitiis na hindi sila mag-usap ng kanyang ama. Pero bigla niyang natano si Archie na patungo sa pwesto niya. Inayos ni Melay ang sarili niya, di ipinahalata ang naiinis niyang ekspresyon. Pinilit niyang umakto ng normal na para bang walang nangyari kanina sa kanila ni Jana. Magandang gabi, hindi siya nito pinatuloy sa sinasabi niya, nakarating sa akin na may naging pagtatalo sa pagitan ninyo ni Jana. Pwede ko bang malaman kung ba't mo ginawa yun? Seryoso ang ekspresyon nito. Gustong-gusto niyang sabihin pero inaalala niya ang kanyang ama, mas magagalit lang ito sa kanya. Siguro nga kasalanan ko lang din talaga. Pagak siyang natawa, pasensya na, hindi na mauulit. At kung pumunta man si Ma'am dito bukas ay hihingi na lang din ako pasensya sa kanya. Tukoy niya sa lola ni Archie na siyang tanging dahilan ba't nagagawa niyang pakisamahan si Archie. Hindi ako naniniwala, napakunot ang noo ni Melay. Ha? Saan ka hindi naniniwala? Sa dahilan mo. May alam kong si Jana ang nagsimula ng gulo at alam kong may dahilan ka kaya mo siya ginanon. Sa sinasabi nito parang sa kanya ito kumakampi. Ngunit ayaw rin naman suwayin ulit ni Melay ang ama niyang ayaw makisali sa gulo ng iba. Patuloy siya sa pagtanggi kaya hindi na ito nang ulit pa. May dala akong pagkain, ikaw ba kumain na? Tanong pa nito sa kanya nang mamayani ang katahimikan sa pagitan nila ilang segundo rin ang tinagal. Hindi pa na, natigilan siya nang tumunog ang kanyang tiyan. Ayaw nitong sumang ayon na busog siya kasi hindi naman talaga totoo. Hinawakan siya nito sa braso at hinila, dinala siya nito sa mansyon, at halos tumulo ang laway ni Melay, kasi ang sarap nga ng pagkain. Sayang, si Anisha sana kasama niya, mas magana pa namang kumain iyon. Malungkot, walang kasamang kumain, parang walang lasa ang. Natigilan si Archie sa pagdadrama sana niya nang makitang dinakma agad ni Melay ang hita ng lechong manok. Bahagya siyang natawa. Pero hinayaan lang niya ito, nakisabay na din siyang kumain at talaga namang ginanahan si Archie. Inggit na inggit talaga siya kay Melay, simple lang ang buhay nito pero napakasaya nilang tingnan. Samantalang siya, kahit anong bagay kaya niyang kuhanin, pero may kulang pa din, ngunit ngayong nakasama niya ang dalaga para bang ang gun sa pakiramdam, malakas itong dumighay, napatitig pa ito sa kanya pero tinawanan lamang niya ito, nabusog ako. Sambit pa ni Melay, inabot niya ang tissue kay Melay, hindi naman halata, biro niya bago iniligpit ang kinainan nila, ngunit mabilis na kumilos si Melay para agawin ang ginagawa niya. Hayaan mo na akong hugasan ito, wika pa nito kaya naman napatango na lamang siya na lamang ang nagpunas sa lamesa, iniwan na muna niya ito para kuhanin ang cellphone niya na nasa silid, bumalik siya sa kusina, at inabot niya pa nga si Melay na nakatungtong sa table may inaabot ito. Bakit ka nakatungtong dyan? Tanong ni Archie. Kasi may ipis na lumilipad, baka lang matakot ka kapag hinayaan lang, paliwanag nito. Ang cute mo talaga, bigla na lamang niyang nasambit bago ito kinarga para ibaba dahil baka mahulog pa ito. Ito naman ay namula ang pisngi sa sobrang hiya dahil sa ginawa niya. Ngunit siya naman ay nakangiti lang, hindi mo kailangang mahiya sa akin, bulong pa niya na mas ikinahiya nito. Sininok pa ito marahil sa kaba, pero the more na kinakabahan ito, the more na nahihiya, ay mas nakakapagbigay saya ito kay Archie. Ibaba mo na ako, nauutal na wika pa nito. Paano kung ayaw ko? Nakatitig na tanong niya sa dalaga. Nababaliw ka na, gusto mo bang mas lalo lang magalit sa akin pag nalaman niya na, pinutol niya ito. Nalaman na ano, wala naman akong ginagawang masama, ibinaba niya si Melay, na natili lang ang titig nila sa isa't isa. Pwede mo ba akong tabihan ngayong gabi? Sa tingin ko mas magiging mahimbing ang tulog ko kung katabi kita. Bakit hindi mo na lang tabihan ang mga palaka ko kung talagang nahihibang ka na? Sarkastikang tanong ni Melay sa kanya. Uuwi na ako, salamat sa pagkain, nakakabusog talaga. Hinayaan na niya itong lumabas, sinundan na lamang niya ito upang tanawin hanggang sa makauwi. Nahihibang na nga yata talaga siya para sabihin ang mga bagay na yon. Sa harapan ng bahay na tinutuluyan nila Melay ay nakatayo ang ama nito. Nakita niya na parang kinakausap pa si Melay ng ama nito bago pumasok ang dalawa sa loob. Mariin na napapikit si Archie bago pumasok na rin sa loob. Nakita niya ang sleeping pills niya sa side table at agad na uminom.
Samantalang si Melay ay muling napagsabihan ng kanyang ama. Nagagalit si Jana kasi ganyan nga malapit kayo ni Anisha kay Archie. Sana nauunawaan mo ako kung ba't ako mahigpit. Ayaw kong maliitin nila kayo lalong-lalo ka na. Melay, sana iwasan mong mapalapit kay Archie, pakiusap. Pero sana naman po kahit sabihin lang sa kanila ang pakay ni Jana, hayaan mo ako, Tay. Umiling ang ama niya bago nagsalita. Sana mali ang iniisip ko na may namamagitan sa inyo ni Archie. Ayaw kong malagay ka sa alanganin kaya makinig ka na lang sa akin. Upang mapanatag ang kalooban ng ama ay sumang-ayon na lamang siya. Wala namang namamagitan sa kanila. Pero si Archie, iba ang asal nito kanina. Dinama ni Melay ang mabilis na pagtibok ng puso niya.